Bad news para sa mga consumer na gumagamit ng kuryente. Ihanda na inyong mga bulsa dahil inaasahang magsisimula na ngayong Agosto ang mas mataas na singil sa kuryente matapos aprobhan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagtataas ng Feed-in Tariff Allowance o PITOL. Ang PITOL po ay ang pondo na sinisingil sa bawat consumer sa paggamit ng kuryente para masiguro na yung mga investor sa renewable energy ay hindi malulugi. Ayan Kaya sinisiguro natin na yung mga Ayala, Aboitiz, yung mga malalaking kumpanya ng kuryente na nag-invest sa renewable energy ay hindi malulugi. Nagbabayad tayo ng PITOL. Ayan, tataas lang ho naman. Itinaas ng ERC ang PITOL rate mula 20 centavos per kilowatt hour. Ginawa na itong 33 centavos per kilowatt hour. Kaya ang bahay na kumukonsumo ng 500 kilowatt hour bawat buwan, inaasahang magbabayad ng halos 168 pesos para lamang sa PITOL charges. Ayon sa ERC, pinayagan ang dagdag singil upang mapanatili ang pondo na pambayad sa mga insentibo sa mga kwalipikadong renewable energy projects, kabilang ang solar, hangin at maliliit na mga hydro plant. Nilinaw naman ng ERC na pansamantala lamang ang pagpapatupad ng bagong singil habang hindi pa tapos ang pagdinig sa application ng National Transmission Corporation at maaari pa itong isaayos o isauli depende sa pinal na desisyon ng komisyon. In short, hindi pa ho natutupad ang pangako ng Pangulo o yung naging atas ng Pangulo o pronouncement ng Pangulo sa kanyang nakalipas na SONA, yung State of the Nation Address na tatanggalin ang systems loss charges para mapababa ang singil sa kuryente, tataas na kasi itinaas ang PITOL. Hindi ko alam. Galit bang ERC sa Pangulo? Hindi pa nga natutupad yung pinangakong bawas. May dagdag na agad. Ano yun? Pang-show na lang? Pang-papogi lang? Sige, tuloy na lang. Ibang balita na lang. Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o UPLIP payout sinimula na sa Camarines Sur. Detalye ng balita mula sa 107.1 Radyo natin Iriga mula kay Melin Ramos. Diyos maray nga aga, Melin. Nagsimula na rin ang pamamahagi ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Assistance ng Department of Social Welfare and Development of DSWD Field Office 5 sa mga bayan ng Balatan at Nabua dito sa Camarines Sur. Noong unang araw ng Agosto, umabot sa 229 na benepisyaryo sa Balatan at 504 naman sa Nabua ang tumanggap ng tig 2,000 pisong tulong pinansyal. Una na rin ritong namahagi ang lungsod ng Iriga na may 1,399 benepisyaryo. Ang mga nasabi ng benepisyaryo ay kabilang sa Baki 2 o mga mahihirap at near poor na pamilyang hindi miyembro ng 4Ps at hindi rin sakop ng walang gutom program batay sa 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistic Authority o PSA. Kasabay ng payout, nagsagawa rin ang DSWD ng orientation at paggabay ng mga Angels and Red Vest sa mga benepisyaryo para sa proseso ng Government to Person o G2P Digital Payment System at pagpaparehistro ng kanilang e-wallet o bank account para sa susunod na tranche ng ayuda na direktang ipapadala sa mga digital wallet o bangko gaya ng GCash at Landbank. Ang Uplift Assistance ay bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan upang makatulong sa mga pamilyang apektado ng umiiral na krisis dulot ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pagpapalawak naman ng digitalization ay bahagi ng isinusulong ng DSWD na malaking hakbang upang mapabilis ang proseso ng pagbibigay tulong. At yan ang balita mula rito sa 107.1 Radyo natin Iriga City, Camarines Sur. Ako, si Melin Ramos para sa Radyo natin Nationwide. Mabalas, Melin, Farm Gate Price Survey sa mga produktong agrikultural isinagawa sa Oriental Mindoro. Detalye na balita mula sa 96.9 Radyo natin Kalapan mula kay Darwin Dico. Darwin, good morning. Nagsagawa ang Philippine Statistics Authority Oriental Mindoro ng Farm Prices Survey mula 27 hanggang 31 ng Hulyo bilang bahagi ng buwan ng pangangalap ng dato sa presyo ng mga produktong agrikultural sa lalawigan. Ayon sa PSA, isinagawa ang survey alinsunod sa Republic Act No. 10625 o ang Philippine Statistical Act of 2013 at Executive Order No. 352 na nag-aata sa ahensya na magsagawa ng regular na mga statistical survey upang makalikom ng mahalagang impormasyon para sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Sa isinagawang field operation
Federation, 100 piling magsasaka o producer mula sa iba't ibang barangay sa Oriental Mindoro na nagbenta ng palay sa nabanggit na buwan ang kinapanayam ng mga field personnel ng PSA. Layunin ng Farm Prices Survey na makalikom ng datos at farm gate prices ng mga produktong agrikultural na magsisilbing batayan ng pamahalaan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programa at polisiya para sa sektor ng agrikultura. Ginagamit din ang mga nakalap na impormasyon sa pagtataya ng supply, demand at presyo ng mga produktong agrikultural, gayon din ang pagbuo ng mga price index, pagtukoy sa halaga ng produksyon sa agrikultura at pag-aaral ng production cost, price margins at seasonal indices. Sinabi ng PSA na sasailalim pa sa manual editing at computerized data processing ang lahat ng nakalap na datos upang matiyak ang kalidad at katumpakan ng mga resulta bago ito ilabas. Hinikayat naman ang ahensya ang publiko, lalo na ang mga napiling respondents, na patuloy na makiisa sa mga census at survey ng PSA. Tiniyak din ang ahensya na ang lahat ng impormasyong makakalap ay mananatiling confidential at ipoproseso alinsunod sa umiiral na mga batas at iba pang kaugnay na regulasyon. At yan ang balita sa oras na ito. Mula sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro, Darwin Dico nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Darwin. Samantala, sa Pinamungahan, Cebu, may magtatakbuhan. Hindi, kasi may panran. Yan daw po isa sa mga aktibidad sa pagdiriwang ng 176th anniversary ng Bayan ng Pinamungahan. Detalye na balita mula sa 103.9 Radyo Natin Pinamungahan mula kay Razel Angel Ferras. Razel? Magandang umaga Pilipinas, inaanyahan ang lahat ng bona fide residents ng Pinamungahan, Cebu na lumahok sa First Pinamuuhan Fun Run bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-176 na founding anniversary ng Bayan ng Pinamungahan. Gaganapin ang Fun Run sa Agosto 8 at libre ang pagpaparehistro para sa lahat ng kwalipikadong Pinamungahanons. Magsisimula ang takbuhan sa Pinamungahan Public Beach sa Barangay Tahaw at magtatapos sa Cadiz Sports Hub sa Barangay Pandakan. Ayon sa mga organizer, ang unang 300 na rehistradong kalahok na makakarating sa starting venue sa araw ng event ay makatatanggap ng official na wrist cyclet. Magkakaroon din ng mga kapanapanabik na cash prizes para sa mga magwawagi. Ang deadline ng registration ay sa Agosto 6, alas 5 ng hapon. Maaaring magparehistro ang mga nais lumahok sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na makikita sa official na poster o registration link na ilalabas sa mga organizer. Layunin ng First Pinamuuhan Fun Run na hikayatin ang mas aktibong pamumuhay, isulong ang kalusugan at pagkakaisa ng komunidad at maging bahagi ng makasaysayang pagdiriwang ng ika-176 na anibersaryo ng Bayan ng Pinamungahan. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYRR 103.9 na Radyo Natin Pinamungahan, Cebu. Ako si Razel Angel Ferras, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide. Daghang salamat, Razel. Samantala, 4 na barangay kagawad ng Tabaco City pinatawan ng suspensyon dahil sa hindi paglahok sa flag raising ceremony. Lagot! Detalye na balita mula sa 107.7 Radyo Natin Tabaco City mula kay Arlene Morales Maniaul. Good morning, Miss A. Epektibo mula kahapon ang isang buwan, may isang araw na suspension ng walang bayad laban sa 4 na barangay kagawad ng San Roque, Tabaco City dahil sa hindi paglahok sa mga flag raising ceremony mula taong 2024. Ito ang hatol ng Sangguniang Panlungsod ng Tabaco laban kina kagawad Cheryl Binalya, Mark Anthony Balingbing, Rodel Bonaobra at kagawad Jonathan Broquesa sa bisa ng SP Resolution No. 9563 Series of 2026. Kasunod ito ng sinampang kasong administratibo number 9004-2026 ng kanilang punong barangay na si Elias Bubiles Jr. laban sa mga kagawad na nauwi sa hatol na simple misconduct. Sa record, si kagawad Binalya may 66 na absent sa flag raising, Balingbing 65, Bonaobra 39 at Broquesa 71 absents. Tila ganti ito ng kapitan dahil una siyang pinatawan din ng parehong parusa ng SP noong buwan ng Abril 2026 dahil naman sa reklamong simple neglect of duty na isinampa ni kagawad Binalya na nag-ugat sa pansamantalang pagpatira ng kapitan sa pamilya ng kanyang tanod na isang solo parent sa kanilang barangay hall. Nagsimulang bangayan ng kapitan at kagawad matapos maging content sa mga post sa social media nang huli ang kanilang barangay
barangay kasama ang mga umano'y irregularidad na nagaganap na kinasasangkutan ng kapitan. Hindi naman sumasagot ang kapitan sa social media kaya idinadaan naman ito ang kanyang mga tugon sa bawat flag raising ceremony na punteriya ang kagawad kaya minabuti ng huli na hindi na dumalo habang nakisabay naman ang tatlong iba pa. Gayunpaman kahapon sinabi ni Kapitan Bubiles sa panayam ng Radyo Natin Tabaco na bukas naman siya sa mga negosasyon para maayos na ang kanilang samahan. Yan muna ang latest mula dito sa 107.7 Radyo Natin Tabaco City. Ako po si Miss A. Arlene Morales Manyaul. Nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Miss A. Kakaiba, no ha? Ibang klase yun yung away. Hindi, pero ano bang masama kung halimbawa patirahin mo pansamantala sa barangay hall yung pamilya, bagay hindi naman po pwede sigurong gamiting bahay yung barangay hall, di ba? Maliban lang kung napakalaki, kung mansyon yan, di ba? Pero just the same, yun po bahay pamahalaan ho yan sa isang barangay. Pero hindi naman katwiran din na hindi ka mag-attend ang flag raising ceremony dahil yan ay bahagi ng kanilang obligasyon. Higit sa 200 sako naman ang pinaghinala ang illegal na uling nasabat sa Calapan Port. Talaga. Ngayon na ako nakarinig, illegal na uling. May legal na uling pala. Alamin nga natin, ano ha? Ano ang kaibahan ng legal at illegal na uling? Mula sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, may report si Marlon Palermo. Marlon, good morning. Magandang umaga. Nasabat ng Provincial Task Force on Anti-Charcoal Transportation ang 234 na sako ng pinaghihinalang ilegal na uling na natagpuan sa isang abandonadong truck sa Calapan Port noong ika-2 ng Agosto. Ayon sa mga otoridad, natuntun ang truck matapos makatanggap ng ulat ang Department of Environment and Natural Resources o DENR mula sa hindi nagpakilalang individual hinggil sa umunoy pagdadala ng uling. Matapos ang verifikasyon, nagsagawa ng operasyon ang composite team ng Provincial Task Force on Anti-Charcoal Transportation na binubuo ng DENR, Philippine Port Authority o PPA, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, PNP Police Mobile Force Group, kasama rin ang Provincial Legal Office o PLO at ang Provincial Government, Environment and National Resources Office o PGNRO. Ayon sa Provincial Government, maaari maharap sa kasong paglabag sa Provincial Ordinance No. 15 Series of 2011 ang mga responsable sa umano'y illegal na transportasyon ng uling. Ipinagbabawal na ordinansa ang pagdadala ng uling palabas ng lalawigan ng Oriental Mindoro at nagtatakda ng kaukulang parusa sa mga lalabag dito. Samantala, sinabi ni PGNRO Officer Lily May Lim na dadalhin ang mga nasamsam na uling sa DENR Community Environment and Natural Resources Office o CENRO para sa karagdagang investigasyon at paghahanda ng kaukulang kaso. Nananawagan din si Lim sa publiko na sundin ang umiiral na regulasyon sa pag-aani at pagdadala ng uling, kabilang na ang pagkuha ng mga kinakailangang permit mula sa DENR at agad na iulat ang anumang paglabag sa mga autoridad. Dagdag pa ng opisyal, magpapatuloy din umano ang operasyon ng Provincial Task Force on Anti-Charcoal Transportation kontra sa illegal na pagdadala ng uling bilang bahagi ng pangangalaga sa kagubatan ng Oriental Mindoro. At yan ang balita sa oras na ito. Mula dito sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat, Marlon. Na yun. Meron pala silang Anti-Charcoal Transport Ordinance. Kala ko, illegal ang uling pagkakulay green. Yung pala, kasi nga naman, baka mamaya namumutol ng puno, ano? Tapos ita-transport, ibebenta na uling. Kasi nga, sabi ko nga ho sa inyo, kaya ho hindi matagumpay ang National Greening Program dito sa Pilipinas. Kasi, tinataniman mo yung taas ng bundok, yung mga kalbong bundok, tinataniman. Tama naman. Ang problema, pagka ho ang puno, kasing laki na ng binti ng tao, ang tingin ho ng stakeholder, katulad ng mag-uuling o mga nagpuputol ng panggatong, hindi na ho puno yan Pera na po yan. Kaya tatagayin nila, puputulin. Paano lalaki yung puno? Kaya nga, ang solusyon talaga dyan, lagyan natin ng economic buffer zone. Magtanim tayo ng kawayan. Para yung kawayan, ang gagawin nilang bamboo charcoal. Ang dami na hong technology. Alam nyo ba yung steam? Habang gumagawa ka ng bamboo charcoal, pwede mong i-harvest. At ang tawag dyan ay bamboo vinegar. Di ba? Nabibenta din ho yan. Problema dito sa atin At tagal-tagal na natin pinupush ng pagtatanim at propagation ng kawayan Meron na hong mga polisiya tungkol dyan. May mga windows para sa loan. Yung mga kababayan natin, ewan ko, kung tanga o bingi. Di ba? Pagkatapos
mamumutol kayo ng puno, itatransport nyo, meron palang Anti-Charcoal Transport Ordinance dyan po sa Mindoro. Yun. Radyo natin nationwide.